after ng maraming paligoy-ligoy, paikot-ikot, pa-bike shopping, ayun, at nandito na siya. Siya si Boss. I-meet nyo. Ayan o. Bitin na ako sa oras. Malapit na yung Boss Ironman. It takes time para magkaroon ng schedule sa dami na nagkaroon ng MTO9. Ini-schedule pa yan. Ang kinakaba ko, aabot kaya ako para sa Boss Ironman. So, for now, wala pa ako nakakausap tungkol dyan. Bukas, pupunta tayo ng Rev Zone. Wala bad news. So, alright mga Kasiwa Nation, nakita nyo yung problema natin. Mag-Ironman na 2 weeks before Ironman, wala tayong motor. Andito tayo ngayon sa Yamaha, sa Danghari, dito sa Motor Ace. So, ngayon, titingin tayo ng motor na pwede natin gamitin sa Ironman. So, tara. Start tayo dito sa mga adventure muna na pinakamalapit. So, ito ang Tenere 1200. So, maganda to. Adventure na adventure to. Ang problema ko, sa Ironman naman kasi, hindi naman lahat adventure. More on sport touring ang Ironman. Puro kalsada yon. Ang adventure kasi, yun yung mga off-road. Pwede to pang Ironman, pero para sa size ko, masyado siyang malaki para sa akin. So, tingnan naman natin tong T-Max. Okay. May nagsasuggest sa akin na maganda to gamitin sa Ironman kasi nga relax, para kang naka-NMAX na malaki na pwede sa Ironman, na big bike. So, ito yung T-Max. Ang comment ko lang dito is, pag tinignan nyo siya sa akin, para siyang jet ski. Masyado siyang malaki para sa akin. Para ako naka-jet ski rito. At saka, hindi ko may enjoy yung Ironman kung naka-scooter tayo, di ba? Off tayo dito, parang jet ski to para sa atin. So ito yung Tenere 1200 na naka-propeller, same sa mga BMW, naka-propeller type. So ano po yung propeller? Yung po yung walang kadena. Ayan, wala pong kadena yan. Ang maganda dito is yung maintenance, napakatagal, napakatibay kasi ito yung mga ginagamit sa sakyan. Ang problema mo dito, meron tong power loss. Siguro up to 30% yung power loss nito. Unlike sa kadena. Pero yun yung trade-off, yung maintenance. Kasi mas mabigat ang maintenance ng dekadena. And also, sa adventure riding, ang kadena is delikado kung malalagyan ng bato at putik. That's why mostly adventure bikes is mga naka-propeller type. Para sealed, di ba? Walang aberya. So, dito pwede. Tapos ito naman is Tenere 700. Okay, maganda rin tong motor na to. Ang problema ko rito, pwede ito ipantapat sa, kung titignan yung itsura nito, pwede ito ipantapat sa Africa Twin. Oo, sa Africa Twin, kung itsura nito, yung built, ganun talaga. Ang problema, lintik ang seat height nito. Tignan nyo, hanggang tiyan ko yung seat height. Para maabot ko to, dapat yung spread ng legs ko hanggang dito rin sa tiyan ko. So, ganun siya kataas. And also, hindi ko rin feel yung power nito dahil ito ay 700cc parallel 2 na makina ng MTO7. Not sure kung binago yung torque o hindi, pero it is what it is. Napaka-unique na motor. Tignan niyo yung panel, oh. Kakaiba yung panel niya. Diba? Nasanay kayo sa panel, diba? Landscape. Ito, pang TikTok yung panel, oh. Oh, I'm a ticker too. Naka-portrait. So, yan yung mga uso ngayon. Yan ang mga panel niya. High-tech na high-tech. Tapos kung titignan niyo yung pinaka-mukha nito, mukhang enduro riding. So, off-road to. Not entirely adventure. Dahil nga yung nipis nito, problem to sa aerodynamics, sa expressway. Experience ko sa MTO9, nag-wobble yung motor. As it is, pag mataas na yung speed, pag mga nasa 200 plus na. Hindi pa ako nakakapag-drive, pero sa nipis nito, mataas yung probability rate na ganun nga yun, unstable to sa high speed. Tapos meron tayo ditong XSR 900, Wild Child Colors. Tignan mo, red, white, and gold. 01 mo tong 01 mo to. Tinatawag na ako nitong motor na to. Ang problema is wala pa rin siyang windshield. I mean, wala pa rin tayong protection sa hangin. Mabubugbog tayo sa biyahe pag nag-long ride tayo. Kasi alam niyo bakit? Sa endurance is bugbog ka na sa buong biyahe mo. Bubugbugin ka pa nung hangin. Kawawa ka naman, di ba? Kaya hanggat maaari, makapagbawas tayo ng mga wind resistance para yung braso naman natin at legs di masyado bugbog. And also, kaya dito papasa sa atin is this is the later model ng MTO9 natin, yung makina. Ayan, no? Papansinin nyo. So, ito po yung engine nung
MT-09 Generation 2. So, naka-Gen 3 na tayo. So, pag na ganito po tayo, isa setback po yan. So, alright mga C1 Nation, no? Sa lahat ng motor na nakita nyo rito, itong motor na to ang pinaka-confident ako, pinakamataas ang experience level ko sa motor na to. Bakit kamo? Kasi naalala nyo si V-Lane, yung ating Tracer 900 Generation 2, at meron naman tayong si 1, yung MT-09 na Generation 3. So basically yung dalawa na yung pinagsama, at ito ang pinanganak. Tracer 9 GT. Yun nga, pag GT, full package. So isa-isahin ko sa inyo ngayon yung mga specs nito. Huwag natin pag-usapan yung makina sa ilalim, lahat. Pares lang na MT-09 yan. Okay, first off, syempre, side box. Standard na yan, pag binili mo, itong Tracer 9 GT 2022. Also, syempre, same sa dating MT-09 and Tracer 900, yung pinagkaiba nila is yung swing arm, same din dito. Mas mahaba ang swing arm nito kesa sa Tracer 900 na 2022. Bakit kamo? It adds more stability. Sport touring to, humaba yung motor, kailangan mo sabay to. Diba? Sumunod na maganda rito, kaya parang gustong-gusto ko to is heated grips. Naka-heated grips ang Tracer 9 GT. So, pag pagod kasi yung kamay natin, lumalamig yan dahil bugbog. Di ba bugbog na yung kamay natin? Pag bugbog na yung kamay natin, gusto natin ng hot compress. Pag naka-hot compress yung kamay natin, di ba ganado tayo ng ganado? Same din sa long riding. Pag mamanayo ka ng matagal at bugbog na yung kamay mo, maganda na may heated grips ka. Diba? Hindi ko naman siya may advice for daily use, pero pag naglo-long ride ka, sa pakiramdam na may heated grips. Diba? One less thing to worry about is yung relaxation ng kamay mo. Sumunod na isa pang gustong-gusto ko dito is ito, electronic suspension. So, ano yung electronic suspension, no? Kung fan kayo ng 333 ng MT-09, lahat po ng front suspension nun is adjustable. Yes, adjustable po lahat yun. Ang problema sa adjustable is hindi naman siya magkapag-adjust depende sa riding habit mo. Like for example, pag nag-adventure ka tapos gusto mo mag-sports, pipihitin mo ng pipihitin. Unlike dito sa Tracer 9 GT, electronically nag-a-adjust yung suspension. So meron siyang dalawang modes, merong dynamic at merong road or standard. Yung road and standard, pag ginamit mo yun, yun yung mas malambot. And yung dynamic, tumitigas siya habang bumibilis ka ng bumibilis. So ganun ka-high-tech yung motor. Another feature nitong GT na meron din sa previous GT is yung cruise control. Diba? Nagkaroon tayo ng Tracer dati, si V-Lane. Lagi kong iniiyak, wala tayong cruise control. Now, finally, dito sa Tracer 9 GT, meron tayong cruise control. Isipin nyo gano'ng kasarap gamitin. Napakadaya nito sa long ride. Pag sinet ko ng 60 yan, goods na yan. Kahit bitawan ko na yan. Diba? Another less thing to worry about pag naglo-long ride ka is yung cruise control natin. So, diba? Napaka-spoiled nitong motor na to. Pero hindi pa tayo tapos doon. Sobrang dami ng features nito. Itong feature na to, same din naman to sa dating, sa MT-09 2022, K1 yung ginagamit ko. Pero hindi ko siya ginagamit K1 kasi nga, mababa si 1 as it is. Diba? Pag tinaasan ko pa yon, mahihirapan ako. Now, dito sa Tracer 9 GT na tinitignan natin is baka maging favorable sa akin yung adjustment nito. So, magli-lift tayo at least 1 inch pataas para sa mga steps natin para hindi naman masyado straight, flat out, medyo gaganon tayo. Medyo aggressive naman tayo ng konti. Diba? Kasi, ang importante po sa endurance riding is hindi yung bilis, hindi yung tapang. Ang importante is yung paano mo iba-budget yung energy mo. Tsaka yun syempre yung comfort ng riding mo para makapagdagdag factor dun sa endurance mo. So, adjustable manibela, adjustable foot peg, sukat na sukat para sa mga katulad ko. Also, itong mukha na to, na mukhang R1, actually, hindi po to headlight. Running light po yan dito. Tapos, ito po yung turning light. Ano yung sinabi kong turning light? Yan po yung adaptive na turning light. So, paano adaptive? Yung pag lumiko kayo, parang katulad sa BMW K0, bumubukas yan. Pag bumangking ka pakaliwa, bubukas yan pakaliwa. Pag ito naman, pakanan. Pero ang pinaka-headlight po nito is same sa ginagamit ng mga Yamaha R1. Is ito. Yung maliit na napakalakas. Yung nakakainis na. So, yan yun. At syempre,
Isa pang maganda rito is yung auto blip. Auto blip, quick shift. Before, sa dating Tracer is walang walang downshift, puro upshift lang. Ngayon meron na silang up and down, up and down. Wala ka nang iisipin pa rito. Sobra tong motor na to. Sa rear suspension, ang reklamo ko kay V-Lane dati matagtag yung likuran, di ba? Ngayon, adjustable na siya. Ping, ping, ping. Pwede mong lambutan, pwede mong tigasan, anytime. At ang magandang kombinasyon nito, yung unahan, sumasabay din dito yan kasi nga electronically adjusted. Di ba? So kung nagwa-wind yung likod mo, yung unahan gagawa ng paraan yan to take control and to take charge. Di ba? Ganun ka, high-tech. Hanip ng motor to. Na-review na natin to, napakita ko sa inyo yung features nito. Parang ano pa ba yung reason ba't ko ba tatanggihan tong motor na to? Napakataas ng experience level ko sa motor na to. Ang problema niya po is yung presyo. Ito po ang SRP niya. 879,000. So, para sa akin po, medyo excessive na siya. Lalo na kung ang motor ko naman, si Juan, is ang base makina, base technology is MT-09 na. Parang konti na lang in-upgrade ko pero sa ganung kalaking presyo. Diba? Masyado siyang mataas. Siguro unlike kung wala akong experience dun sa MT-09 at kukunin ko talaga to as from scratch, talagang ba't mo nga naman tatanggihan? So, yun. Sinabi ko na rin yung downside niya kung ba't ko siya hindi kukunin dahil excessive nga siya para sa akin. So, that's it for this episode, mga K1 Nation. Wala tayong nakuwang motor dito ngayon sa Yamaha sa Daang Hari. Di pa tayo tapos. Samahan nyo pa ako. Maghahanap pa tayo ng iba pang motor na mga pwede natin gamitin sa Ironman. At syempre, pwede natin pamalik T0. So mga K1 Nation, wala marupok ang inyong boss Arch. Nakikita nyo naman kung ano yung minamaneho ko ngayon. Sa haba-haba ng posisyon, sa Tracer 9 GT rin pala ang aking bansa. So sundan nyo na yung mga susunod nating adventure at hanapan pa natin ang pangalan ng aming Tracer 9 GT. So right mga K1 Nation, so nakita nyo na nag-Tracer tayo after ng maraming paligoy-ligoy, paikot-ikot, pa-bike shopping. Ayun, Tracer 9 pa rin ang babagsakan natin. At nandito na siya. Siya si Boss. I-meet nyo. Ayan, Ayan. So, nakapag-decide ako na Boss ang pangalan niya. Kasi nga naman, pang Boss Ironman siya. And also, napakaganda naman ng timing. Kasi yun din naman yung nickname ko lately. So, yun din yung pangalan niya ngayon. Tracer 9 GT 2022. Dito sa 01 Moto. Meet nyo, si Boss. So, right mga K1 Nation, sa haba-haba ng prosesyon, ang dami nating ginawa Q1. Sa Tracer 9 GT pa rin ang ating bagsak. So, hindi naman tayo nagsisisi na nagkaroon tayong Tracer 9 GT ngayon. Actually, pasalamat pa rin tayo dahil it's another blessing and pangarap na naman yan. Unfortunately, ang dami nating ginawa Q1 na hindi pala natin siya magagamit. Kinabitan natin ang accessories, nilagyan natin ng Billy Night Breaker, minodify natin yung tambucho, pinalitan natin ang gulong with Mita Stars, binigyan siya ng PMS, palit spark plug, palit air filter, linis throttle body, pati yung ECU niya is inayos lahat nung nag-PMS kami. So, ready na siya. Fortunately, nag-post si Yamaha ng problema at yung recall problem. At yung recall problem na yun ay nangyayari din naman talaga kay Kwekpet. So we decided na wag nang gamitin si Juan dahil baka may mangyari. At alam nyo naman sa mga endurance, ang tunay na finish line is sa bahay, hindi na sa venue. So kung makakauwi tayo ng buhay, yun ang tunay na panalo. Kaya nag-decide tayong mag-Tracer 9 GT para hindi rin tayo masyado pagod sa biyahe at mas ma-enjoy natin yung Ironman. So mga K1 Nation, nandiyan na si Tracer 9 GT at siya si Boss.
Yun ang pangalan ng ating bagong motor. At syempre, papayag ba tayo nang hindi natin i-modify yan? So, kailangan natin galawin yan at ihahanda natin yan para sa Boss Ironman. So, abangan nyo sa mga susunod na mangyayari. At lagi nyo tatandaan, sa 01, kayo ang number 1. Anong masasabi ko sa masasabi sa'yo? Anong pwede nyo ipayo? Fuck you kayo! Hindi, joke lang!